Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos. Ang pinagmumulan ng awa at tawa ng ating buhay ang salitawa. Mga kapatid, meron ka na bang sinukuan sa buhay na para bang ang tingin ninyo ay wala ng pag-asa? Ang tingin ninyo ay hindi na magbabago? Ang tingin ninyo ay talagang matigas ang ulo, matigas ang puso? Mga kapatid, huwag po tayo mawalan ng pag-asa kasi habang nabubuhay tayo may pag-asa at lahat tayo ay may pag-asang magbago at maging mabuti sapagkat lahat tayo ay nilikha ng Diyos na mabuti. At dahil alam ng Diyos na nalikha tayong mabuti at malamang lahat tayo ay makasalanan at tayo ay napapalayo sa Diyos o lumalayo sa Diyos, ang Diyos hindi tayo susukuhan. Ang Diyos hindi tayo bibitawan. Ang Diyos gagawa ng paraan para iligtas tayo, para mapabuti tayo. At ito po ang tema ng ating mga pagbasa ngayong linggong ito. Sa unang pagbasa, we have the calling of Moses. And God calls him and he is being sent by God to go back to Egypt. There in Egypt, he killed an Egyptian, and so he is wanted there. And so it was difficult for him when the Lord tells him to go back to Egypt. And the second reason that it's difficult for him because he feels he is unfit to the mission. And so God gives him the assurance that those who are seeking him to be dead are already gone. Kaya po, ang ginawa na lang ni Moses, tanungin kung ano ang pangalan ng Diyos na kausap niya sa burning bush. And God, Yahweh said, I am who am. Eye Asher Eye. At ano po yung misyon ni Moses? Na dalhin ang mensahe ng Diyos, na ililigtas niya ang mga Israelita mula sa kanilang slavery sa Ehipto. And so, the first reading reminds us that God wills that all of us will be saved. God wants us all to be saved. In the second reading from the first letter of St. Paul to Corinthians, we have here an exhortation from St. Paul reminding the Corinthians the spiritual privileges that God gave to Israel. And so he uses the history of Israel to be an example on what will happen if we refuse to embrace or accept the grace of God. Kaya dito binalikan ni San Pablo yung kwento kung paano ginabayan ni Yahweh ang mga Israelita sa kanilang paglalakbay. Na dito po, sabi ng Panginoon, may mga nakapasok sa Promised Land at may mga hindi nakapunta sa Promised Land sapagkat tinanggihan nila ang sumunod kay Moses. At ito po yung mangyayari sa atin na gusto ng Diyos na maligtas tayo. Pero kung hindi natin tatanggapin ang pagliligtas ng Diyos, ang grasya ng Diyos, gaya ng mga hindi nakapasok sa Promised Land,
ganito rin ang ating kahihinatnan. The reality remains, God wants us all to be saved, and He will save us no matter what will happen. He will save us even without our cooperation. Pero kahit na wala yung cooperation natin, kapag hindi natin tinanggap, hindi tayo mapipilit ng Diyos. Kaya po sa ating ebanghelyo ngayon, yung mga lumapit sa Panginoon at para bang tinanong nila at kunento nila sa ating Panginoon yung nangyari sa templo kung saan may mga pinapatay si Pilate na mga Galileans habang sila ay nag-aalay. At akala ng mga tao na nangyari ito sa kanila dahil masama silang tao. At yung pangalawang kwento ay yung nangyari sa 18 persons in Siloa kung saan sila ay natabunan nang dahil sila ay makasalanan sapagkat tinanggap nila, ibinayad sa kanila ang pera ng templo. Kaya parang ang public sentiment ay buti nga sa kanila dahil masama sila, dahil makasalanan sila, nararapat sa kanila yan. Deserve nila yan. Pero pinaalala ng Panginoon sa kanila na kapag hindi tayo nagsisi, ganito rin ang mangyayari sa kanila. Ganito rin ang mangyayari sa atin. Gaya ng nangyari sa mga kwentong inilapit nila kay Jesus. Kaya sa huling parte ng ating ebanghelyo ngayon, ginamit ng Panginoon ang talinhaga ng igos ng fig tree kung saan nais nang ipaputol ng may-ari sapagkat ng lupa na yung puno sapagkat ito'y fruit bearing pero hindi nagbubunga. Pero ano po ang sinabi ng hardinero, ng gardener? Bigyan pa ng isang pagkakataon, bigyan pa ng isang taon. Kapag wala na talaga, saka lang ito puputulin. Napaalala sa atin ito ng Diyos ay hindi tayo susukuan. Ano man ang naging kasalanan natin, ng Diyos ay bibigyan tayo ng pagkakataon na magsisi at magbago sapagkat ang Diyos naniniwala pa rin sa kabutihan natin sapagkat ang Diyos ay kailanman hindi tayo bibitawan kasi ang Diyos ay hindi nagko-condemn, ang Diyos ay nagliligtas lamang. At ang palinhagang ito ay pagpapatunay din na ang Diyos natin ay hindi nawawalan ng pag-asa. Punong-puno ang Diyos ng pag-asa na tayong lahat ay pipiliin pa rin maging mabuti, magsisi sa ating kasalanan at magbalik loob sa Panginoon. Nawa ngayong Kwaresma, ito yung ating mapagtanto na sa kabila ng lahat ng ating kasalanan, ng ating kasamaan, hindi tayo sinukuan ng Diyos at hindi tayo sinusukuan ng Diyos. At ang Diyos, puno-puno pa rin ng pag-asa. Sana mapuno rin tayo ng pag-asa. At piliin natin magsisi, magbago at magbalik loob sa Diyos. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, i-share at mag-subscribe sa Salitawa Facebook page and YouTube channel. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.